Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, at binigay nga po kahapon ni Sec Boying Remulla ang good news patungkol po dito sa ating senador na si Bato de la Rosa na sinasabi nga pong meron ng warrant of arrest na inilabas ang ICC para sa kanya. Nako, kapag ganyan po na meron ng warrant of arrest, 'di ba? Sigurado naman ako, totoo 'yan. Sigurado ako na talagang meron na dahil hindi naman magkukuwento o magsasalita itong si Boying ng hindi po totoo. 'Di ba? Kasi syempre masisira siya diyan. Kaya may katotohanan 'yan, may bigat 'yan. 'Di ba? Kahit po na hindi pa ito confirm, tingin ko ang nagsabi dito kay Sec Boying Remulla ay walang iba kung hindi si Trillanes. Kasi si Trillanes ang na may sabi po na waiting game na lang to. Etong kay Bato de la Rosa na warrant of arrest. Kaya po ngayon, ito, ang balita po ng netong bilyonaryo na eto nga pong si Bato ay makakasama na si Digong sa darating na Pasko. Etong si Bato de la Rosa, nako, yun nga yung tanong natin ano ba sa tingin nyo? Susuko o magtatago? Comment nyo po dyan kung ano opinion nyo ha. So ngayon, pakinggan po natin itong balita ng bilyonaryo at re-reaction na natin. Posible umanong magpasko sa The Hague, Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Unang naglandfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay de la Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. I can run, I can run. And I can use some connections to hide. And napakalaki ito Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well, I can join the old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice si FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na para ma-preserve ang dignidad ng higher chamber, hindi nila papayagang may maarestong senador sa loob ng Senate premises. Pero sa labas ng premises nito, hindi na raw ito concern ng Senado. Una na rin kasing in-explore ni De La Rosa ang kanyang options at isa rito ang posibleng paghingi ng tulong sa Senado oras na mahainan ng warrant. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng tukhang. Pero redacted ang mga pangalan nito. May chain of command umano ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay. Sa pagtatala ng iba't ibang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang nasawi sa kampanya kontra droga. Ayon naman sa DILG, as of noontime ng November 8,
Wala pang natatanggap na anumang red notice ang ahensya laban kay De La Rosa, kaya wala pa raw actionable document para respondihan ng departamento. Matatandaang may papel na ginampanan ang DILG at PNP sa pagsuko kay FPRRD sa kustodiya ng ICC. Kaya tanong ng marami, ganito rin kaya ang mangyayari sa dating PNP chief na si De La Rosa? Sa huling monitoring, spotted pa si Senator Bato sa Cebu nitong mga nakaraang araw na namahagi ng tulong at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Wala pa siyang inilalabas na komento hinggil sa issue. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Yan, nako. So, eto nga si Bato de la Rosa, si Senator, may posibilidad na makakasama nga etong si Digong. Hindi natin alam kung ngayong taon matatapos ang etong ano na ito, etong pagpunta ni Bato. Hindi natin alam kung ito ba ay talagang papupuntahin na doon. Hintayin po natin. 'Di ba? Tignan natin kung talagang meron pong pagkakataon na madala itong si Senator Bato doon po sa ICC. Ngayon, 'di ba? Tignan natin kung talaga bang madadala siya. Kasi sabi nga po baka hindi pa basta-basta ito maipadala kasi nga po dahil po sa bagong kautusan o guidelines na ibinigay po ng Supreme Court patungkol po sa mga nahuhuli o mahuhuli o isusuko para po sa extradition. Yan po ang problema. Tingin ko, hindi po basta-basta etong si De La Rosa na maisusuko. Kaya po, napakaswerte ni Bato. Si Bato ang tingin ko pinakaswerte na senador para hindi po agad madala doon po sa ICC. Baka hindi po siya agad-agad madala talaga at siya po ay manatili pa dito po sa ating bansa. Ayan. So, tignan natin kung yan ba ay talagang mangyayari na si Bato ay isusuko o hindi po agad-agad at padadaanin pa po sa proseso kasi nga po dahil sa bagong kautusan ng Supreme Court. So, yan po ang aabangan natin. Alam nyo, kung etong si Bato ay meron po talagang warrant of arrest. Kung sa tanong na meron talagang warrant of arrest, tingin ko talaga meron. At kaya po inilabas ito ni Sec Boying, dating DOJ Secretary, kasi nga po, etong si Sec Boying, hindi naman magsasalita nga kung hindi po talaga nito kumpirmado. Ngayon, napakaswerte ni Bato dahil nga po Habang nagbubunyi ang pamilya ng mga biktima ng EJK sa balitang naglabas na umano ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa, hindi naman daw basta isusuko ng Malacanang ang senador. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Gaya ng pahayag ng Senado, hindi raw basta-bastang ibibigay ng pamahalaan si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court dahil bago na ang extradition rules ng Korte Suprema. Sa ilalim ng bagong extradition requirements, pwede lang ma-extradite ang isang Pilipino kapag punishable sa parehong Philippine law at batas ng requesting state ang kanyang charges. Magsisimula lang ang proseso ng extradition kapag nag-file ng verified petition ang Justice Secretary na tinatawag na Central Authority dito o kahit sino mula sa Office of the Chief
Chief State Counsel sa Extradition Court. Pagdating naman sa paghahain ng arrest warrants, kailangan muna magsagawa ng Extradition Court ng isang ex parte review para siguraduhin na una, tama ang taong nakasaad sa extradition petition, pangalawa, extraditable ang criminal offense, at may sapat na mga dokumento at mga ebidensya ang kailangan ipresenta sa Extradition Court. Ayon pa rito, ang extradition proceedings ng Pilipinas ay hindi naman categorical determination na guilty o inosente ang isang extraditee. So, maaari bang hulihin ng Interpol si Senator Bato gaya ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte nitong Marso? Ayon sa SC, kung may urgent arrest request, pwede. Nasa Central Authority ang desisyon na utusan ang National Bureau of Investigation na magpasa ng isang ex parte application para sa provisional arrest na nasasakdal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire. Nako. So, meron pala talaga ding pagkakataon pa na mapahuli itong si Bato de la Rosa. Dahil nga po dun sa yung urgent extradition request. Meron palang ganun pero yun nga, swerte pa rin si Bato dahil nga po nailabas ang kautusan na dapat etong si Bato ay meron po munang dadaan ng proseso dito sa atin. So, maswerte pa rin si Bato de la Rosa dahil nga po dahil po dito sa sa Supreme Court, kautusan ng Supreme Court o guidelines. So, etong si Bato ay may posibilidad na mahuli agad-agad dahil nga po meron pwedeng i-request na urgent extradition. Or kung hindi man, susundin po itong proseso na ito na inilabas ng Supreme Court. So kung ano man po 'yan, kung ano man po ang masunod, kung urgent extradition o ito pong susundin ng kautusan ng Supreme Court, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Walang ibang pupuntahan si Bato de la Rosa kung hindi ICC or magtatago. Yun po ang talagang lang, sigurado dito sa nangyari na ito. At ang isa pang sigurado dito meron pong mawawalang senador. Bukod sa kay Bato de la Rosa, kung sasama si Robin Padilla doon sa ICC, dahil nga po sabi ni Robin, isama na rin daw siya kapag hinuli etong si Bato de la Rosa. Tignan natin kung may isang salita etong si Robin Padilla. Ayan. So, malalaman natin yan. Tignan natin kung ano po ang update dito. Kasi alam nyo, lagi naman binibintang sa Malacanang, sa gobyerno natin, kay PBBM na sinisikel or sinusukol or talagang pinapahirapan, ginagantihan daw po ng pamahalaang Bongbong Marcos ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Pero dito po sa pahayag na ito ng Malacanang na sinabi nga pong hindi basta-basta isusuko sa ICC etong si De La Rosa dahil nga po sa extradition rules ng ICC ng Supreme Court. Ibig sabihin, diba, ang Malacanang, ang ating Pangulo, sumusunod lang sa kung ano ang tinatagubili ng batas. 'Di ba? Kung inutos 'yan nung nandito pa si Digong, inilabas itong extradition rules na ito, sigurado ko hindi rin basta-basta isusuko o ibibigay ng pamahalaan si Digong doon sa The Hague. 'Di ba? Hindi po gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos o ng kung sino mang nasa pamahalaan na ang dating presidente ay mapunta sa ICC. Wala po. Wala lang talagang magagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nakatali ang kanyang kamay dahil nga po sa kautusan ng ICC na pinadaan po sa Interpol. Tayo po ay miyembro ng Interpol. So umalis man tayo sa ICC, pwedeng utusan ng ICC ang Interpol. Ngayon, dito po sa ating bagong rules na ito, 'di ba? Extradition rules po ang paiiralin dito kay Digong. So, sa malamang meron po talagang
warrant of arrest na si Digong. Kasi nga po, hindi naman isusugal ni Sec Boying Remulla ang kanyang kredibilidad, ang kanyang dating pagiging DOJ Secretary at ngayon ay pagiging ombudsman kung siya po ay magpapalabas ng fake news. Kaya po ako'y malaki tiwala ko na totoo ito, hihintayin na lang talaga kung kailan po ipatutupad at gaano katagal ang itatagal nitong due process na ito. Diba? So napakaswerte pa rin po talaga ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ang pinakamaswerteng senador ngayong 2025 dahil meron na pong bagong extradition rules ang Supreme Court at yan po ay talagang susundin ng ating gobyerno. So ibig sabihin, si PBBM sumusunod sa batas. Hindi nambabraso katulad noong panahon ni Digong na basta kumalaban sa kanyang administrasyon, sigurado. Kung nabukasan, kung hindi ka drug lord, wala ka na. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Ayan, tignan po natin, abangan natin ang update dito sa issue na ito. Maraming salamat po sa Bilyonaryo News Channel sa kanilang video na ating nireaksyonan. Bye-bye! Salamat po!